Bagamat matagal nang magkakilala sina Director Clerk at Maria, walang makakalaban sa dahwa. At saka, personal na dumating si Martin. Siya ang pinaka may kakayahang subordinate ni Allen. Ang sinabi niya ay maaaring kumatawan kay Allen. Hindi siya artista ng dahwa. Huminto sandali si Martin at nagtanong, nabalitaan kong dinala ni Justin si Arya para sa audition at tinanggihan mo sila. Ang mga dahwa ay palaging may kaalaman. Medyo nataranta si Director Clerk. Ano ang sinusubukang gawin ni Martin? Hindi kaya gustong suportahan ng mga dahwa si Arya? Ngunit si Arya ay hindi isang artista ng dahwa. Secretary Knight, pumasok tayo sa loob at mag-usap. Inimbitahan ni Director Clerk si Martin sa kanyang opisina. Pagkasara ng pinto, he revealed a bitter expression. Actually, I want to use Arya too, but she has plagued gift rumors and there is no brokerage agency. Wala akong lakas ng loob na gamitin siya. At saka, wala siyang background. Kailangang umasa ang cast at crew sa mga guest character para manalo sa mga investor, gaya ni Arya, na isang mahusay na artista. Hindi nararapat para sa kanila na gamitin siya. Sinong nagsabi sa iyo na walang background si Arya? Balik tanong ni Martin, sinabi ng aming direktor na si Jones na kung gagamitin mo si Clara, hindi ipapalabas ang iyong pelikula. Ngunit kung gagamitin mo ang Arya, ginagarantiyahan ni Dahuan na ang iyong pelikula ay ibebenta sa takilya. Saka lang nag-react si Director Clerk. Ito ay hindi na si Arya ay walang backer. Ang kanyang tagapagtaguyod ay ang emperor ng entertainment industry. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Martin. Sa lakas ng mga dahwa, basta't ilang salita lang, ang pelikulang ito ay tatakbo sa hindi mabilang na kaguluhan kung gusto nitong ipalabas. Para sa kapakanan ng isang guest character, ayaw niyang makipaglaban kay dahwa. Sige, gagamitin ko si Arya. Alam namin na pumirma ka na ng kontrata kay Maria. Huwag mag-alala, ang dahwa ang mananagot sa paglabag sa kontrata. Inilapag ni Martin ang isang walang laman na tseke pagkatapos niyang magsalita, naparito ako para hanapin ka ngayon. Sana'y itikom mo ang iyong bibig. Itatago ang relasyon ng at Arya. Si Director Clerk ay hindi tsismoso, ngunit nang maisip niyang si Arya ang babae ni Allen, hindi niya maiwasang humingi ng patunay. Ang isa ay movie queen sa entertainment circle, at ang isa ay ang emperador ng acting kingdom. Kung magkapares ang dalawang ito, sobrang nakakaloka at nakakainggit. Iyon ang iniisip mo. Sinagot siya ni Martin at iniwan ang crew. Umupo si Director Clerk sa isang upuan at nakahinga ng maluwag. Sinong mag-aakalang sinusuportahan ni Allen si Arya? President, tapos na. Tinawagan ni Martin si Allen para magsumbong. Alam mo kung ano ang gagawin kapag nakatagpo ka ng ganoong problema sa hinaharap. Alisin ang lahat ng mga hadlang para sa kanya nang hindi niya nalalaman, sagot ni Martin. Tumango si Allen bilang kasiyahan. Baka sa gabi ang malamig niyang mukha. Dahil gusto nilang maglaro, pinaglalaruan niya sila ng husto. Natatakot siya na hindi nila kakayanin na matalo. Bahagyang kumalma si Director Clerk at agad na ipinaalam sa buong crew. Ang huling guest role ay napagpasyahan na gampanan ni Arya. Ipinaalam din niya kay Justin sa unang posibleng sandali. Si Justin ay orihinal na walang masyadong pag-asa dahil ang mga mata ng Director Clerk sa araw ay talagang nakakaaliw. Mahirap para sa kanya na magbago ng isip. Higit pa rito, hindi na si Maria ang intern manager. Sa mga taon nang siya ay nasa entertainment circle, natuto siyang magbanta sa iba. Ano ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang isip ni Director Clerk? Pansamantalang isinantabi ni Justin ang problemang ito. Gusto niyang pumirma muna ng kontrata si Arya sa crew at sa kanya iisipin kung ano ang susunod na mangyayari. Paglabas niya ng opisina, hinarang siya ni Maria. Busy kaya? Gusto ko pang makipagkape kasama ka. Bumuntong hininga siya at nagkunwaring ng hihinayang, hindi ko alam na interesado ka sa role na iyon, kung hindi ay ibinigay ko na sa iyo. Gayunpaman, kung makuha mo man ang role na iyon, wala namang artistang umaarte, di ba? Bakit mo gagawin iyon? Sa opinyon ni Maria, tiyak na sinusubukan ni Justin na maghiganti sa kanya. Kaya kahit anong resources ang gusto niya, ipaglalaban niya ang mga ito. Si Justin ay hindi tumingin sa kanya, ngunit sinabi sa isang malalim na boses, umalis ka. Bakit mo ako inaaway?
Naghahanda na si Derek Carter para sa seremonya ng iyong pagbabalik. Sa tingin ko dapat kang magpahinga at magretiro sa kumpanya. Huwag isipin ang tungkol sa pag-promote ng mga bagong tao. Kung ako sa'yo, hindi na ako babalik. Umisi si Justin, hindi ko kailangan. Napagdesisyunan na ni Director Clerk na pirmahan ang artist na dinala ko. Hindi pwede. Tumigil ka sa pagbibiro. Pumirma na kami ng kontrata. Hindi mo ba alam na maaari mong sirain ang kontrata? Lalong lumakas ang pangungutya ni Maria at mayabang na umalis. Pakiramdam niya ay hindi nabanta sa kanya si Justin. Noong nakaraan, siya ay nabubuhay sa takot. Pagkatapos ng lahat, gumamit siya ng ilang kakilakilabot na pamamaraan upang maabot ang kanyang kasalukuyang posisyon. Pero ano? Kaya na niyang pangasiwaan ang lahat. Walang kapantay si Justin sa kanya. Sa sobrang pagmamalaki niya, nagmamadaling tumakbo ang kanyang sekretarya sa kanyang opisina. Sabi ni Ate Maria, Director Clerk, binago ang role. Inilipat pa niya ang double penalty sa account ng kumpanya. Ano? Agad na tumayo si Maria. Sino ang may pakialam sa kanyang paglabag sa kontrata? Sinabi ba niya kung sino ang ibibigay niya sa role na ito? Hindi. Galit na hinampas ni Maria ang mesa. Sinabi na niya, pero biglang nagbago. Dahil ba talaga kay Justin? Hindi siya makapaniwala na ganito lang ang nangyari. Walang pakialam si Director Clerk sa maraming taon nilang relasyon ni hindi niya inintindi na masaktan niya si Auray. Talagang sinira niya ang kontrata ng direkta. Justin, napakawalang awa mo. Ngunit hindi niya inaasahan na may mas malaking sorpresa pa pala sa likod na naghihintay sa kanya. Orchid Court Villa. Ngumiti si Arya at ibinaba ang phone ni Justin. Tumalikod siya at hinagis ang sarili sa yakap ni Allen. Allen, ang papel sa dula ni Director Clerk ay akin. Nakahinga ng maluwag si Arya nang marinig ang balita. Kung gayon kailangan kitang batiin. Mrs. Jones. Ngumiti si Allen at dinala siya sa kwarto. Pagkatapos ng isang round ng intimacy, napasandal si Arya sa kanyang dibdib. Pero lagi kong nararamdaman na hindi ito totoo. Para itong bula sa dagat at hindi mahuhuli. Huwag mong hayaang tumakbo ang iyong imahinasyon. Magpahinga ng maaga. Bukas ang araw na pumirma ka ng kontrata kay Auray. Hinalikan siya ni Allen sa gilid ng mukha niya. Kapag pumirma ako ng kontrata kay Auray, magiging mas malapit ba ako sa iyo? Tumingala si Arya at nakangiting tanong. Naman. Tiningnan siya ni Allen ang buong pagmamahal. Ibinaba ni Arya ang kanyang mga mata at inisip ang bagay sa kanyang puso. Pag-alis nila, nag-aalangan pa rin si Director Clerk. Paanong biglang magbago ang isip niya? Maliban na lang kung may pumipilit sa kanya at may sapat na lakas kay Maria para hindi makapagsalita ang Auray. Pagkatapos ay madaling hulaan ang pagkakakilanlan ng tao. Gayunpaman, dahil ayaw niyang malaman ni Allen, sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang sabihin ito ng buong puso. Imposibleng maging calculative siya sa isang taong nagmamalasakit sa kanya at nagmamahal sa kanya. Gabi na at malakas ang ulan. Matapos matanggap ni Walter ang tawag ni Maria, mabilis siyang pumunta sa napagkasunduang hotel. Dito sila madalas magkita. Kaya lang, sa pagkakataong ito ay dumating na siya nang hindi sinasadya. Tumigil ka sa pag-inom. Kinuha ni Walter ang baso ng alak at walang magawa. Sa isang hininga, ininom niya lahat ng alak sa baso. Bakit hindi? Ang aking karera, ang aking buhay ay malapit ng masira. Ano pa bang magagawa ko maliban sa pag-inom? Tanong ni Maria, saka hinawakan ang kurbata ni Walter habang umiinom. Pambihira ang mahinang boses niya, hindi mo ba nami-miss ang nakaraan? Ngayon ay bumalik na si Justin, ang ating kabutihan ay natapos na. Gumising ka. Hinila ni Walter ang kamay niya. Gusto mo pa bang magpanggap? Tanong ni Maria. Hindi mo ba naiintindihan kung bakit si Derek Carter ay naghanda ng ganitong engranding welcome ceremony para kay Justin bukas? 5 taon nang bakante ang posisyon ng artist director. Kanina pa niya hinihintay ang pagbabalik ni Justin. Ikaw at ako ay mga clone lang na hindi karapat-dapat banggitin. Napaatras ng kalahating hakbang si Walter at kinuha ang bag ni Maria mula sa kama. Lasing ka. Ibabalik kita. Bumalik? Hindi ko gagawin. Walter, dapat gumising ka na.
Kapag naging artist director si Justin, magkakaroon pa kaya ng pwesto ang Aoray para sa atin? Pinakatiwalaan siya ni Melinda. Humiga si Maria sa kama na may panunuya. Ngiti sa kanyang mukha. Pero kahit mali siya, tama ang sinabi niya. Pagkaraan ng napakaraming taon, hindi nawala ang anino ng aksidenteng iyon. Kami ang naglantad sa kanyang relasyon kay Rachel ang nagdulot ng ganoong trahedya. Kami ang parehong nagbuhos ng kanyang mga mapagkukunan. Sa tingin mo ba bibitawan niya tayo pagbalik niya? So, hiniling mo sa akin na di. Kailangan muna natin. Ngumiti si Maria at sinabing na pag-isipan ko na. Hanggat kami ay nagtutulungan at nag-uusap ni Director Carter, tiyak na titimbangin niya ang mga kalamangan at kahinaan. Kung talagang determinado siyang protektahan si Justin, kukunin ko ang aking artista at aalis. Gaano ka nakatagal nagpaplano? Natahimik si Walter at malamig na tumingin sa babaeng nasa harapan niya. Biglang bumalik si Justin. Hindi nagtagal, ngunit naglakas loob si Maria na sabihin ang mga salitang ito sa kanya ngayong gabi. Ibig sabihin nakagawa na siya ng aksyon. Kahit na hindi dahil kay Justin, maaga o huli ay pinagtaksilan niya si Melinda. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. May itatanong lang sana ako sa'yo. Gusto mo bang makipagtulungan sa akin o manatili sa Aoray at dahan-dahang pahirapan hanggang mamatay ni Justin? Nakaipon sila ng maraming mapagkukunan sa Aoray sa nakalipas na ilang taon. Kung ang lahat ng mga artista ay kinuha, ang lakas ng Aoray ay lubos na mababawasan. Imposibleng hindi ito isaalang-alang ni Melinda. Bukod dito, walang mga artista si Justin sa ilalim niya. Sa paghusga mula dito, napakataas ng kanilang sansa na manalo. Nakita ni Maria na natahimik siya at napangisi, bukas ng umaga, bago ang welcome ceremony, tara na at kausapin natin si Director Carter. Ano sa tingin mo? Ang kanyang kamay ay nasa liig ni Walter, ipinapakita ang kanyang pagkababaeng alindog sa kanyang puso. Walter D. Ang kanilang plano ay tila walang kamali-mali, ngunit sino ang nagsabi sa kanila na si Justin ay walang sinumang artista sa ilalim niya? Nais ni Maria na tumayo, ngunit pinili niya ang landas, hindi niya dapat tinahak. Kinaumagahan, sabay silang naglakad papunta sa main door ni Aoray at dumiretso sa opisina ni Melinda. Nakita sila ni Melinda na magkasama at nakaramdam ng kakaiba. Ibinaba niya ang dokumento sa kanyang kamay at tumingin sa kanila. May problema ba? Director Carter, nandito ako para magbitiw. Ngumiti si Maria at inilagay ang resignation letter sa mesa. Kasabay nito, iminungkahi din ni Walter, ako rin. Nagdilim ang mukha ni Melinda at huminto siya ng ilang segundo. Anong ginagawa niyo? Director Carter, alam naming pinahahalagahan mo si Justin. You spent a lot of effort to invite him back, but yung mga nangyari sa amin in the past, hindi niya pa rin kami pagkakaintindihan hanggang ngayon. If he officially entered the company, sobrang hiyang-hiya kaming tatlo, so we are willing to leave. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanila si Melinda at huminto ng matagal bago nagsalita. Tinatakot mo ba ako? Hindi naman threat. Director Carter, sinundan ka namin sa loob ng maraming taon at wala kaming gusto. Inaasahan lang namin na bubuti ang kumpanya, ngunit kung babalik si Justin, sabi ni Maria sa kalagitnaan at ipinakita ang isang mahinang ngiti. Walter, ito rin ang iniisip mo. Gusto mo rin bang kalabanin si Justin? Halatang medyo nadismaya si Melinda. Medyo nagdilim ang mga mata ni Walter. Tumango siya. Lalong naging proud si Maria sa sarili. Kahapon, ipinaglaban ko ang role na pelikula ni Director Clerk para kay Clara, pero nakaharang si Justin at ninakaw ang role. Hindi ko alam kung ano ang inaasahan ng kumpanya para sa kanya, ngunit kung ang lahat ng mga kasamahan sa kumpanya ay nais na makipagkumpetensya sa isa't isa ng ganito, talagang hindi ako maaaring manatili dito. Ayokong magkaroon ng awkward na buhay ang mga artistang nasa kamay ko. Taos puso kong binabati siya sa pagbabalik sa Aoray, ngunit pinili kong umalis kasama ang aking mga artista. Malamig na itinaas ni Melinda ang kanyang mga mata at tumingin kay Maria. Sinabi niya lang na artista niya. Ito ay lubhang katawa-tawa. Kailan naging kanya ang artista ng Aoray? Nasa bingit na ng galit si Melinda, ngunit dahil sa welcome ceremony sa hapon, hindi niya ibinato sa mukha ng dalawa ang resignation letter. Napaka-depressed ng atmosphere. Sige, alam ko ang ibig mong sabihin. Balik muna tayo.
Bibigyan kita ng kasiyasyang sagot. Inutusan sila ni Melinda na umalis. Nagkatinginan sina Maria at Walter at sabay na lumabas ng opisina. Tama ako. Ang mga artista sa aming mga kamay ay sapat na para kay Melinda na isaalang-alang kung ito ay nagkakahalaga para kay Justin na bumalik sa Auray. Lalong naging mayabang si Maria. Wait lang. Ang welcome ceremony sa hapon ay malapit ng maging dismissal ceremony. Naalala ni Walter ang ekspresyon ni Melinda at naramdaman niyang may hindi tama. Hindi pumayag o hindi sumang-ayon si Melinda. Talaga bang malilintikan siya sa mga banta nila at susuko kay Justin? Sa opisina, umisi si Melinda. Ito ay dahil sa siya ay masyadong mabait kaya ang mga taong ito ay mayabang at nais na alisin ang lahat ng mga artista ng Auray. Sa kabilang banda, naghanda na si Arya para sa seremonya ng pagtanggap sa hapon. Nakasuot siya ng mahabang damit na personal na tinahi ng sikat na Italian designer na si Owen. Ang gintong pink na damit ay kasing ganda ng buntot ng isda. Ang disenyo ng kawit sa kanyang collarbone ay lalong nagpaputi ng kanyang balat. Nakalugay ang mahaba niyang buhok at simpleng kulot lang ang ginawa. Kasabay ng pink makeup sa kanyang mapupulang labi, may kakaibang alindog dito. Pero hindi tulad ng maamo at tahimik noon, mas parang reyna siya ngayon. Ang kanyang kagandahan ay natural. Ito ay tulad ng isang whirlpool ng grabidad na ginawa ng mga tao na hindi sinasadyang mahulog sa kanya. Lumapit si Allen at niyakap ang kanyang slim waist at tubiling binitawan ang halik sa kanyang tainga. Bumalik ka ng maaga. Napakurap si Arya at sadyang nagtanong, mas gusto mo bang magbihis ako ng ganito? Mahal ko ang lahat tungkol sa iyo. Taos puso niyang pinuri at personal na inihatid siya sa kotse. Ibinaba ni Arya ang bintana. Tatawagan kita kapag tapos na ako. Tiningnan siya ni Allen ng masama. Okay, hihintayin kita. Hindi nila kailangan ng anumang karagdagang salita sa pagitan nila. Ang isang tingin ay sapat na para mabasa ang puso ng isa't isa. Tumalikod si Arya at pinagmasdan ang pagkawala ng figura ni Allen. Noon lamang niya dahan-dahang naisip ang seremonya ng pagtanggap. May 1 oras pa bago magsimula ang seremonya. Sinunod ni Arya ang utos ni Melinda at naghintay sa secret waiting room. Nakahanda na ang lahat. Sinabi ni Melinda kay Justin ang tungkol sa pag-abot ng dalawa sa kanilang mga resignation letter at naramdaman nilang katawa-tawa ito. Umasa silang dalawa sa pagtataksil at pakana para mabuhay sa entertainment circle hanggang ngayon, ngunit hindi pa rin umuunlad. Ginawa sila ng Auray kung ano sila ngayon, ngunit hindi sila nagpasalamat. Ang pagnanais para sa katanyagan at kapalaran ay ganap na nilamon sila. Maligayang pagbabalik. Nang makita ng matandang tauhan ng Auray si Justin, maggiliw silang binati. Kanina ka pa namin hinihintay. Nakangiting tumango si Justin at pumasok sa elevator. Nagkataon namang pumasok si Maria kasama si Clara. Medyo awkward ang atmosphere. I'm really looking forward sa welcome ceremony. Director Palmer, hindi ka aalis this time, di ba? Noong nakaraan, si Justin ang artist director ng Auray Entertainment. Ngayong bakante pa ang posisyon, ganoon pa rin ang tawag sa kanya ng mga matatandang empleyado. Napatingin si Justin kay Maria na nakatayo sa harapan niya. Proud ang likod niya at puro mali siya lang ang makikita sa mga mata niya. Hindi ako aalis. Narinig ni Maria ang kanyang nguso sa paghamak. Lumabas siya ng elevator at hinintay si Justin. Nag-walk out din si Justin. I save ang iyong enerhiya. Noong umalis ka sa Auray, ang Auray ay wala ang kasalukuyang sukat nito. Kami ang nakasama ni Director Carter hanggang ngayon. Huwag mong sabihin sa akin na maaari kang umupo at tamasahin ang mga bunga ng aming paggawa. Hindi ko naisip ang ganoong paraan. Huwag ilagay ang iyong mga iniisip sa mga tao, malamig na sagot ni Justin. Ganun ba? Maghintay at tingnan. Sinulyapan siya ni Maria at ipinakita ang isang makahulugang ngiti. Alam ni Justin ang iniisip niya. Tiningnan siya nito nang walang pakialam. 5 years akong naghintay. Wala akong pakialam sa maikling panahon na ito. Dapat sa akin ito. Hindi ako magkokompromiso. Ang Auray ay umunlad hanggang ngayon. Hindi dahil sa inyong dalawa. Kung wala ka, magiging mas mahusay ang Auray. Kung noon pa man, mag-aalala pa rin si Maria sa mga salitang ito. Pero kinaumagahan, pinagbantaan na nila ni Walter si Melinda.
Alin ang mas mahalaga? Imposible para kay Melinda. Hindi para maintindihan na ang taong aalisin ay si Justin lang. Sa pag-iisip ng ganito, mas naging confident si Maria. Nagtaas baba siya ng mayabang. Sa tingin ko ikaw ang nananaginip. Dahil pinili mong umalis, bakit ka bumalik? Malaki na ang pinagbago ng internal department ng Aoray. Si Direk Carter ay may ilang lumang nararamdaman para sa iyo. Kung ako sa'yo, aalis ako sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, ito ay makikinabang sa lahat. Umalis si Maria kasama si Clara, naiwan si Justin sa parehong lugar. Malinaw na narinig ni Justin ang tagumpay at paghamak sa kanyang mga salita. Baka sa kanyang gwapong mukha ang walang magawang ngiti. 5 taon ng panahon ang naging dahilan para maging mangmang kayong lahat. Habang papalapit ang oras, nakatingin pa rin si Luna sa oras. Mas kinakabahan pa siya kay Arya. May 20 minutes pa. Luna, umupo ka muna, mahinang sabi ni Arya. Ano sa tingin mo ang iniisip ni Maria? Sa tuwing gusto niya kaming i-frame at pigilan. Sa huli, ginamit niya talaga ang artista ng Aoray para takutin si Director Carter. Pakiramdam ni Luna ay hindi ito maisip. Para sa kapakanan ng pagnanais, wala bang sapat na mga tao sa bilog ng entertainment na patuloy na nakikipag-away sa mga tao? Dahan-dahang sagot ni Arya. Kung mas mataas ka, mas kaawa-awa ang iyong pagkahulog. Inaasahan ko talaga ang kanyang ekspresyon pagkatapos ng ilang sandali. Hinaplos ni Luna ang kanyang mga kamay at nagsali ng isa pang baso ng mainit na tubig para kay Arya. Sobrang yabang niya at naniniwala siya na si Director Carter ay pagbabantaan niya. Ngunit sa isa pang 20 minuto o higit pa, siya ay magigising mula sa pangarap niya. Nang maisip niyang mahuhulog si Maria mula sa ulap patungo sa impyerno, nakaramdam siya ng labis na pananabik. Ang lahat ay sariling kasalanan ni Maria. Hindi na siya matitiis ni Melinda. Tinakpan ni Arya ang lamig sa kanyang mga mata at medyo malamig ang boses. 3:00 ng hapon, opisyal na nagsimula ang welcome ceremony. Nagkaroon na ng balita na ang dating gold medal manager ni Aoray na si Justin ay bumalik mula sa ibang bansa. Ang relasyon sa pagitan niya at ng artist na si Rachel ay hinukay ng paparazzi. Puno ng mga reporter ang orihinal na venue ng internal welcome ceremony. Alam mo ba kung bakit? Hindi ko alam, pero itong Justin na ito ay may malaking impluwensya sa ibang bansa. Noon, nagpunta siya sa ibang bansa dahil sa isang emosyonal na pinsala. Ngayong bumalik na siya, malamang na gumastos ang Aoray para imbitahan siyang bumalik. Kung gayon, sinong artista ang gusto niyang pumalit sa Aoray? Makapangyarihan sina Maria at Walter mula sa Aoray. Hindi dapat sila ang mga artista sa kanilang mga kamay. Ang hirap hulaan. Nagpalitan ng hula ang mga reporter. Pinigilan ni Maria si Walter sa pasukan. Dahil nagpasya si Director Carter na huwag gamitin si Justin, bakit natin ipagpatuloy ang seremonya ng pagtanggap na ito? Nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Napakakalma ni Walter. Inilabas na ang balita. Kung bigla nating kanselahin, aakit ito ng hinala ng mga mamamahayag. Malamang gagamit tayo ng ibang balita para i-file ito. Nang sabihin ito ni Maria, mas gumaan ang pakiramdam ni Maria. Gusto kong makita siyang nawala muli ang lahat. Nakangiting tumalikod si Walter at pumunta sa kabilang side para hintayin si Melinda. Pagkatapos nito, sinamahan ni Walter si Melinda sa arena habang si Maria ay nakaupo sa ilalim ng entablado upang ayusin ang gawain. Sa gitna ng mga upuan sa entablado ay si Melinda, sa kaliwa ay si Walter, at sa kanan ay ang senior manager ng Aoray. Tumingin si Melinda sa kanyang relo, ngumiti sa audience, at saka kinuha ang mikropono. Lahat mangyaring manahimik. Magsisimula na ang ating welcoming ceremony. Una sa lahat, kailangan kong magpasalamat sa lahat ng pumunta. Ang iaanunsyo ko ay napakahalaga sa kinabukasan ng Aoray. Karangalan kong ibahagi ang kagalakang ito sa lahat. Ang Aoray ay umuunlad sa loob ng maraming taon, at naabot na nito ang antas ng paggasta sa negosyo nito. Ang 3 subsidiary na kumpanya ay opisyal na magbubukas sa katapusan ng buwan. Sa kasalukuyan, nagre-recruit sila ng mga sundalo at kabayo. Sana ay makapag-advertise tayo dito at sadyang sumali sa Aoray. Ang sahod at pagpapagamot ay tiyak na ikalulugod mo. Nang marinig iyon ni Melinda, bumagsak sa lupa ang nag-aalalang puso ni Maria.
Mukhang hindi niya babanggitin si Justin. Sa dami ng tao, itinaas niya ang kanyang ulo at nakipagpalitan ng tingin kay Walter. Nagtagumpay ang kanilang plano. Gayunpaman, nakita ni Melinda ang kanyang ekspresyon. Nang maisip ng lahat na ito ang tema ngayong araw, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig at binigyan si Maria ng isang nakamamatay na suntok. Higit sa lahat, iniimbitahan ko ang isang matandang kaibigan ngayon. Dati siyang artist-director ng Aorai at gagampanan din niya ang papel ng artist-director ni Aorai sa hinaharap. Siya si Justin, lahat mangyaring magbigay ng isang buong palakpakan at tanggapin siya. Nagkusa si Melinda na tumayo at tumingin sa direksyon ng pinto. Lumingon ang lahat para tumingin. Nakasuot ng silver white suit si Justin. Matikas siya at may ugali. Dahan-dahan siyang umakyat sa stage at tumabi kay Melinda. Sa oras na ito, parehong natigilan sina Maria at Walter. Ang kanilang mga puso ay walang kapantay na naguguluhan. Hindi naman sila pinagbantaan ni Melinda. Ginamit pa niya ang kanyang mga aksyon upang bigyan sila ng isang maalab na sampal. Impossible. Hindi kaya nag-alala si Melinda na ma-poach nila ang mga artista ng Aorai. Tinitigan ni Maria si Justin nang hindi sinasadya, ngunit ang nanginginig na mga balikat ay nagtaksil na sa kanya. Napansin ni Melinda ang reaksyon ni Maria. Nakakatuwa naman. Inabot niya ang microphone kay Justin. Ang natitira ay nasa iyo. Kinuha ni Justin ang microphone at tiningnan ang lahat sa ibaba ng stage. Mataimtim niyang sinabi, maraming salamat kay Director Carter sa pagbibigay sa akin ng ganoong mahalagang posisyon. Sa pagkakataong ito bumalik ako sa Aorai at nagdala ng heavyweight na artista. Inabot niya ang kamay niya at itinuro ang direksyon ng pasukan. Siya ang magiging unang artista, dinala ko sa Aorai. Kasunod ng kanyang mga sinabi, isang magandang figura ang lumitaw. Siya ay nakadamit na parang reyna at may kakaibang ugali. Itinaas niya ang kanyang baba at nagwalis sa karamihan. Arya. Pinapirmahan talaga nila si Arya sa Aorai. Ang mga mamamahayag ay galit na kumuha ng litrato. Ang tinatawag na internal welcoming ceremony ngayon ay talagang may napakabangis na balita. Malamang iiyak at mahihimatay ang mga reporter na hindi dumating sa opisina. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang naunang insidente na na-frame ni Naomi. Iniiwasan ito ni Arya at hindi na ito pinag-usapan. Para siyang nawala. Ngayon, nang lumabas siya sa Aorai, gusto niya talagang pumirma ng kontrata kay Aorai. Dati siyang bida sa pelikula na may Grand Slam. Kababalik lang niya at nakuha ang Best Contribution Award ng Golden Spear. Naniniwala ako na sa pagsali niya, mas magiging maganda ang kinabukasan ng Aorai. Tuwang-tuwang sabi ni Justin na nagpasiklab sa kapaligiran sa pinangyarihan. Babalikatin ko rin ang responsableng pagiging ahente at lalaban para sa mas maganda at mas exciting na script para kay Arya. Lahat mangyaring maghintay at tingnan. Pagkatapos magsalita ni Justin, huminto ang tingin niya kina Maria at Walter. Ito ay napaka-iconic. Hindi niya pinalampas ang galit at gulat sa kanilang mga mata. Hindi naman sila tinakot ni Melinda at pinirmahan pa si Arya. Minsan si Justin ay hindi sapat, kahit si Arya ay pumasok sa Aorai. May magandang araw ba para sa kanila sa hinaharap? Pinaglalaruan sila ni Melinda. Ang hindi nila inaasahan ay naghihintay pa rin sa kanila ang totoong highlight. Noong umalis si Arya sa Brilliant noon, nahulaan na ng outside world na papasok siya sa Sonsand at Iggy. Ngunit sa maikling panahon ng pagkawala niya, hindi siya lumabas para ipaliwanag ang anumang chismis. Sa halip, pinili niyang manatili. It turned out that she already found Aorai as her new boss. Kung titingnan ang pamantayan ng mga artistang kinontrata ni Aorai, maliwanag ang kinabukasan ni Arya. Higit pa rito, espesyal na inimbitahan ni Melinda si Justin na maging manager niya. Tadhana ba o sadyang inayos? Kailangang sabihing mahusay na naglaro ng chess si Melinda na pinagsama ang kanyang dating gold medal manager kasama ang movie queen. Tila isang malaking hakbang ang gagawin ni Aorai sa hinaharap na pag-unlad. Nang dahan-dahang naglakad si Arya patungo sa main stage, hindi na alis sa kanya ang selos na tingin ni Maria. She tried her best to stop Arya from entering Aorai but failed. Ngayon, napapanood na lamang niya ang nakakasilaw na anyo ni Arya sa harap ng media. Siya ay naging artista ni Justin sa ilalim ng saksi ng lahat. Nagbibiro ba ang Diyos sa kanya? Napakaraming beses na siyang natalo ni Arya,
at hindi pa rin niya mapigilan si Arya na pumasok sa Aoray. Galit, inis at napahiya pa lang ang naramdaman ni Maria. Sa ilalim ng napakaraming flashlight at kamera, lumitaw si Arya na napaka-elegante at mapagbigay. Bawat hakbang niya ay napaka-steady. Ngumiti siya at tumingin sa mga mata ni Melinda. Pagkatapos, tumalikod siya at humarap sa media sa ibaba ng stage at yumuko ng malalim. Hello everyone, ako si Arya. Mula nang maganap ang eskandalo ng panloloko kay Daniel, sinadya na siya ng iba, ngunit hindi pa rin siya sumusuko. Dumaan siya sa lahat ng uri ng mga balakid at hindi lamang naging nagniningning na bituin ng international reality show, kundi nakakuha din siya ng nag-iisang endorsement mula sa Asia region ng Delhi. Ang kanyang mababang profile ay naging pinakakapakipakinabang na sandata. Walang media ang nangahas na patuloy na siraan siya dahil pinatunayan ng mga katotohanan na hindi pinapayagang madungisan ang pagkatao at lakas ni Arya. Matapos ang ilang saglit na katahimikan, marahas siyang gumaganti. Siya ang pinakakahangahangang tao sa entertainment industry. Arya, ano ang pakiramdam mo ngayon? Arya, magsabi ka ng ilang salita. Maligayang pagbabalik di. Ngayon, ang welcome ceremony ni Aoray ay hindi lang para kay Justin, kundi para kay Arya. Inabot ni Justin ang mikropono sa tamang oras. Nakangiting tumingin si Arya sa mga reporter, naniniwala ako na makakamit ng Aoray ang mas magagandang bagay para sa akin. Ang Aoray ay may ilang mga international female movie star. Makikipagkumpetensya ka ba sa kanila at lalaban para sa posisyon ng unang babaeng bituin ng Aoray? Halimbawa, sina Kiara at Violet. Nang marinig ang pangalan ni Kiara, nabawi ni Maria ang kanyang tiwala. Mahigit 10 taon nang pumasok si Kiara sa industriya at siya ang pinakamakapangyarihang babaeng bituin sa kanyang mga kamay. Nanalo lang siya sa nominasyon ng Hollywood Award noong nakaraang taon at halos nanalo ng award. Ang kanyang impluwensya sa bansa ay palaging napakataas. Sa kanyang paligid, natural na nagkaroon ng kumpiyansa si Maria. May 3 major production movies pa si Kiara online ngayong taon. Dagdag pa sa kanyang pambihirang husay sa pag-arte, hindi ito maikukumpara ng isang maliit na bida sa pelikula tulad ni Arya. Nakita na ni Arya si Kiara noon at alam niya ang relasyon nila ni Maria. Sa entablado, tumingin siya kay Maria ng walang bakas at huminto sandali bago nagsalita. Gusto kong dahan-dahang pagyamanin ang sarili ko sa daan ng pag-arte. Tungkol naman sa iba, wala sa aking pagsasaalang-alang. Ang ibig niyang sabihin ay gusto lang niyang magtrabaho ng husto at huwag gamitin ang kanyang reputasyon para makakuha ng kasikatan para sa kanyang sarili. Arya, nabalitaan ko na gusto mong maging artista ng Aura Star Project at nagsumite pa ng iyong resume. Gayunpaman, tinanggihan ka ng Aoray na may dahilan ng isang iskandalo, ngunit naging isang contracted artist ka ng Aoray ngayon. Anong paraan ang ginamit mo para baguhin ang desisyon ng Aoray? Sinabi ng lahat na maaaring baguhin ng mga tao ang kanilang kapalaran, ngunit ang bagay na ito ay tila hindi tama. Sunod-sunod na itinaas ng mga reporter ang kanilang mga mikropono na gustong marinig ang sagot mula kay Arya. Anong klaseng inside story ang nandoon? Napakalma ng ekspresyon ni Arya. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin sa paligid ng entablado at pagkatapos ay dahan-dahang dumapo sa isa sa kanila. Ang taong iyon ay si Maria. Sabay tingin din nina Melinda at Walter sa direksyon na iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Maria at nagmamadali siyang umatras ng kalahating hakbang. Sino ang makapagsasabi sa kanya kung ano ang nangyayari? Hinimok ng mga reporter, Arya, sabihin mo sa amin. Tulad ng patuloy na pagtatanong ng mga mamamahayag, si Melinda ang nagkusa na kunin ang mikropono at sinagot ang lubhang matalas na tanong na ito. May mga bagay na hindi angkop na ipaliwanag ni Arya sa lahat ng may posisyon. Sa halip na sagutin ang tanong na ito, bakit hindi ko ipahayag ang iba sa lahat? Inilabas niya ang resignation letter na inilagay ni Maria sa kanyang opisina kaninang umaga para ipakita ang kanyang pagbibitiw. Bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig habang itinataas ang resignation letter. Humarap siya sa kamera at sinabing, alam naman ng lahat na may kilalang manager ako sa industriya, si Maria. Dahil sa ilang personal na dahilan, nagpasya siyang umalis sa Aoray at nagsumite ng kanyang pagbibitiw. Sulat sa akin ngayon. Dito, nagpapasalamat ako sa kanya sa lahat ng hirap na ginawa niya para sa kumpanya. Wish ko rin na maging maayos ang lahat para sa kanya in the future.
Ang resignation letter na ito ay inaprubahan ko. Ang pag-anunsyo ng bagay na ito sa harap ng lahat, nangangahulugan ba na sila ni Maria ay gagawa ng isang malinaw na linya sa pagitan nila at sa labas ng mundo? Naramdaman ni Maria ang isang pares ng hindi nakikitang mga kamay sa kanyang liig, dahilan upang hindi siya makahinga. Ang mga chips na ginamit niya sa pananakot kay Melinda sa halip ay wala siyang mapupuntahan. Sinabi ito ni Melinda sa publiko, hindi siya iniwan sa anumang paraan. Pinalayas siya ni Melinda sa Auray. Gusto lang niyang sumuko si Melinda kay Justin. Hindi niya inaasahan na ang kumain ng mapait na prutas sa huli ay ang sarili niya. Walang awa talaga si Melinda, para siyang sinaksak ng kutsilyo sa puso niya. Gayunpaman, sabay silang nag-abot ng resignation letter ni Walter. Bakit ngayon lang niya sinabi na mag-isa lang siya? Iniwan nila si Walter. Maria, dapat ka ring magsabi ng ilang salita. Nakangiting sabi ni Melinda. Bagamat galit na galit si Maria, napakaraming kamera ang nakatutok sa kanya, kaya hindi siya makatanggi. Kung hindi makabubuti para sa kanya na lantaran niyang kalabanin si Melinda. Ang mga bagay ay hindi pa umabot sa huling hakbang at hindi niya madaling aminin ang pagkatalo. Salamat Direk Carter. Punong-puno ng kumikislap na luha ang mga mata ni Maria na para bang ayaw niyang humiwalay dito. Simula nang pumasok ako sa industriya, nagtatrabaho na ako sa Auray. Ngayon, nagpa siya akong umalis. Gusto ko lang matupad ang ilan sa aking mga pangarap. Salamat sa pangangalaga at pagtupad ni Director Carter. Taos puso din akong umaasa na ang Auray ay maaaring umunlad ng mas mahusay. Nakahanap ka na ba ng bagong kumpanya para magpalit ng trabaho? Itong resignation letter ay personal na kumakatawan sa iyo. O kinakatawan ang lahat ng mga artista sa ilalim mo. Karaniwan na para sa isang ahente na kunin ang isang artista pagkatapos umalis sa orihinal na kumpanya. Sa pagsali ni Justin at Arya sa Auray, ang Auray ay orihinal na parang tigre na may pakpak, ngunit kung umalis si Maria maaaring makaapekto ito sa lakas ng kumpanya. Sa gayong mga kalagayan, walang masabi si Maria. Kung sinabi niya ito ay katumbas ng pagtatatak sa sarili niyang landas. Masyadong maraming tanong. Hindi ko sila masagot isa-isa. Sorry. Nag-aatubili na sinagot ni Maria ang lahat at kaswal na nagsabi ng ilang mga salita bago ibinaba ang kanyang ulo at bumaba ng entablado. Nasira ang kanyang maselang plano at hindi man lang naapektuhan si Melinda. Pinapirma pa niya si Arya. Siya ay talagang hangal. Pinanood ni Arya si Maria na umalis at hindi nagpakita ng anumang emosyon, ngunit siya ay napakalinaw. Siguradong nasasaktan si Maria ngayon. Ang pakiramdam ng pagkahulog sa impyerno sa isang iglap ay dapat na lubhang hindi komportable. Mabilis na natapos ang seremonya. Pagkaalis ng mga reporter ay nagsalita din si Arya kay Melinda at umalis na kasama si Justin. Hindi niya inaasahan na hinihintay siya ni Maria sa parking lot. Arya, wait! Tumigil si Arya at hindi binuksan ang pinto ng sasakyan. Napatingin siya sa mapupulang mata ni Maria at hindi niya alam kung dahil ba sa galit o hiya. Nagawa mo. Tama. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Arya. Alam niya na tiyak na sira ang mood ni Maria ngayon. Ngunit wala siyang panahon para makipagtalo kay Maria. Higit pa rito, si Maria ay pinalayas na sa Auray. Ang damdamin ni Maria ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi siya sumuko at mumiti. Ayaw kong bumalik si Justin sa Auray, kaya ginamit ko ang aking resignation letter para banta si Melinda, ngunit ginawa niya talaga ito sa akin. Pinapirmahan ka pa niya. May ginawa ka siguro sa likod ko para sumuko si Melinda sa akin. Kalmado ang ekspresyon ni Arya habang malamig na tanong pabalik sa kanya. Sa tingin mo ba may kakayahan akong yugyugin si Melinda? Ikaw ang hindi nagpahalaga sa pagkakataon at lumakad sa hakbang na ito. Hindi ko ginawa. Malakas na sigaw ni Maria. Si Melinda ang presidente ng Auray. Dahil sa kanyang pagkamakatuwiran at mga pulso, ang Auray ay maaari lamang lumakas ng hakbang-hakbang. Isa ka lang empleyado sa ilalim niya. Pero masyado kang mataas ang posisyon mo. Kung hindi mo siya ginagalit, bakit mapipilitan kang umalis sa Auray? Mali ka dahil minamaliit mo ang tapang ni Melinda. Ang Auray ay hindi kailanman nagkulang sa iyo. Nang marinig ang mga salitang ito, si Maria ay nasa ganap na kaguluhan.
Ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Binigyan niya si Arya ng mabangis na tingin bago tumalikod at tumakbo pabalik kay Auray. Napabuntong hininga si Justin sa gilid. Nakita niya si Maria na hakbang-hakbang na lumakad mula sa isang intern ng Auray hanggang sa posisyon ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging napakalupit at mabangis. Walang silbi para sa kanya na bumalik at hanapin si Director Carter. Umiling si Justin. Hindi kailanman bibigyan ni Melinda ng pangalawang pagkakataon ang sinuman. Hindi interesado si Arya sa bagay na ito. Binuksan niya ang pinto at pumasok sa kotse. Tara na! Nagmamadali ako. Nagmamadali ka bang bumalik at makipagkita sa iyong kasintahan? Naramdaman ni Justin ang malamig na tingin ni Arya nang magsalita ito. Agad niyang iniwas ang tingin. Nararamdaman ko lang na inaprubahan ni Melinda ang pagbibitiw ni Maria, ngunit hindi ginalaw si Walter. Hindi tayo makapag-relax ngayon. Hindi niya ginalaw si Walter dahil gusto niyang bantayan ka. Wala itong kinalaman sa akin. Ikaw. Kahit na gusto niya akong bantayan, ikaw ang aking artista. Paanong walang kinalaman sa iyo? Nakita ni Justin na normal ang ekspresyon ni Arya. Nagtataka siya kung bakit wala man lang siyang reaksyon. Siyempre, hindi niya alam na tutulungan ni Allen si Arya na suriin ang lahat. Si Arya ay higit na nagtiwala sa paghatol ni Allen. Contracted artist ako ng Auray. Kung maganda ang unlad ko, mas malaki ang kikitain ng kumpanya. Si Melinda ay hindi isang taong mababaw ang kaalaman. Si Maria ay pupunta pa rin at magtatag ng kanyang sariling koponan sa huli. Bagamat napakahirap, kung si Noemi ang pipilitin niya, hindi magiging maganda ang sitwasyon. Malamig na sabi ni Justin. Ang paglalagay ng time bomb ni Naomi sa mesa ay hindi komportable sa mga tao. Baka hindi na sila makakasama. Si Arya ay napakalma at hindi naapektuhan ng bagay na ito. Mula kay Caroline hanggang kay Naomi, nainggit sila kay Arya at sinaktan siya. Sa huli, kinain nila ang mapait na bunga ng kanilang sariling pagdurusa. Bukod dito, hakbang-hakbang, itinulak nila si Arya sa kanyang kasalukuyang posisyon, pagiging isang artista ng Auray. Kaya, hindi siya nagpanik. Kung mas malakas ang kaaway, mas malakas siya. Nalampasan mo talaga ang inaasahan ko. Hindi na nagsalita pa si Justin at pinaandar na ang sasakyan. Matapos ipadala si Arya sa pintuan, sinabi niya, magpe-film tayo sa loob ng 2 araw. Humanda ka. Maaaring matukoy ng pagbaril na ito ang kalidad ng script na nakuha ni Arya mula Hulyo hanggang Disyembre ngayong taon. Ang kahalagahan nito ay maliwanag. Tumango si Arya, naiintindihan ko. Sa 2 araw, makakapagpahinga na siya ng maayos kasama si Allen. Sa buhay niya, maliban sa trabaho, siya lang. Kapag naiisip niya lang si Allen ay mababakas ang kaunting lambing sa mukha ni Arya. Na-curious talaga si Justin kung anong klaseng lalaki ang makakapagpa-move on kay Arya. Higit pa rito, itinatago ni Arya ang lalaking iyon kung saan-saan. Pwede bang? Pero sa lalong madaling panahon, nakita na niya ang totoong mukha ng lalaking iyon. Kakaayos lang ni Melinda sa baba nang bumalik siya sa opisina at nakita niya si Maria. Umiyak siya hanggang sa mamula ang mata niya. Director Carter, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nakulam ako. Alam kong mali talaga ako. Umatras ng kalahating hakbang si Melinda para mapanatili ang kanyang distansya. Ikaw mismo ang sumulat ng resignation letter. Gusto ko lang matupad ang wish mo. Napakatigas ng ugali ni Melinda. Ang malakas niyang sinabi. Hindi na niya babalikan ang mga sinabi niya. Galit na hinatak siya ni Maria, nagsiselos lang ako kay Justin. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mga pangyayari. Nasa Auray ang lahat ng aking kabataan. Paano ko matitiis na umalis? Director Carter, nakikiusap ako, huwag kang masyadong malupit. Ako. Tiningnan siya ni Melinda na may malamig na ngiti. Kahit anong lungkot ng kanyang pag-iyak, sa mga mata ni Melinda, nagdadrama lang siya. Director Carter, hindi ko lang maisip. Hindi ko akalain na aalis talaga ako. Ibinaba ni Maria ang kanyang postura sa harap ni Melinda at patuloy na nagmamakaawa. Huli na. Kung hindi, ikaw mismo ang magpaliwanag sa media kung bakit may letter of resignation na personal mong isinulat sa mesa ko. Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Hindi mo masisisi ang sinuman.
I really don't dare. Inaamin ko ang pagkatalo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ayaw marinig ni Melinda ang pagpapatuloy niya. Puno ng alienation ang mga mata niya. Simula nang umalis si Justin, ilang beses na ba kayong nag-iisip ni Walter sa aking mga mata? Binigyan kita ng hindi mabilang na mga pagkakataon, ngunit ano ang ginawa mo? Pagbabanta sa akin ang pagbibitiw. Sinisiraan si Arya at pinipigilan siyang pumasok sa Auray. Ilang beses mo na akong pinagsinungalingan. Manager ka lang ng Auray. Kung gagamitin kita, mapapanatili mo ang iyong kasalukuyang posisyon. Kung hindi kita kailangan, wala ka. Gaano karaming effort ang ginawa mo para pigilan si Arya? Ano ang mangyayari sa wakas? Naging artista siya ng Auray. Maria, pupunta ka sa magkahiwalay nating landas sa hinaharap. Ngunit ilalagay ko ang aking mga salita dito ngayon. Sa entertainment circle na ito, hindi kita makukuha. Nanginginig si Maria at ibinaba ang ulo. Hindi pa nasasabi ni Melinda ang mga ganyang katagang salita sa kanya noon. Siya ay napahiya ngunit walang anumang pagtanggi. Siya ang natalo. Malungkot na umalis si Maria. Sa harap ni Melinda, hindi na niya may angat ang ulo. Habang naglalakad sa hagdanan na walang buhay ang mga mata, nakita niya si Walter na naghihintay sa kanya sa sulok. Ano? Nandito ka ba para makita akong nagpapakatanga? Malamig ang mga mata ni Maria. Hindi niya maintindihan kung bakit naging malupit si Melinda sa kanya, pero ayos lang si Walter. Sa tingin mo ba mas maganda ang sitwasyon ko kaysa sa iyo? Naikuyom ni Walter ang kanyang mga kamao. Pinapanatili niya ako para mapanatili si Justin. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng paraan para matulungan kang makaganti. Hindi pwedeng umupo lang si Walter dito at maghintay sa kamatayan. Kung hindi, ang naghihintay sa kanya ay ang parehong resulta. Naghari ang pag-asa sa mga mata ni Maria. Nang makitang umalis si Walter, biglang may naisip siyang ibang tao. Naomi. Opisyal na nagpasya si Justin sa cast at crew ng The Legend of the Mountain na si Arya ay sasali sa team. Mayroon din siyang ibang mga gawain na inayos para sa kanya. Kasi guest character siya, tinatayang 5 araw na lang ang pag-film ng final dubbing. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Pupunta ako para sunduin ka kinabukasan. Naiintindihan. Si Arya ay palaging seryoso pagdating sa trabaho. Gayunpaman, huminto siya sandali at sinabing, diretso tayo sa production team. Kinuna nito sa Hisit Film and Television Base, tama ba? Ikaw, G. Alam ni Justin ang iniisip niya. Kumunot ang noo niya sa hindi pagsang-ayon. Kung gusto mong magsama ng isang tao, paano mo ipapaliwanag kung kinukunan ka ng mga reporter? Kailangan mong maging responsable para sa iyong trabaho. Nangangako ako na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho. Sigurado si Arya tungkol dito. Napatingin sa kanya si Justin na may pagtataka. Hindi mo siya pwedeng iwan? Sagot ni Arya na may malabong ngiti. Ayaw niyang magpakita ng sobra sa kanyang buhay pag-ibig. Pero hanggat may pagkakataon, lagi silang nasa tabi ng isa't isa. Masyadong maayos ang atmosphere. In the end, Justin compromised, okay, magkita tayo sa set. Ngunit makinig kang mabuti sa akin. Gaano man kalalim ang inyong pagmamahalan ngayon, sa bilog na ito, walang malinis na damdamin. Magagamit lang natin ang isa't isa at lokohin ang isa't isa. Huwag mong hintayin na mangyari ang mahirap na pagbabalik at pagsisihan mo ito. Ang kanyang mga salita ay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumango si Arya, salamat. Dahil hindi alam ni Justin ang pagkakakilanlan ni Allen, nag-aalala siyang baka malin lang si Arya. Nang marinig iyon ay napangiti si Luna. Si Allen ay isang Prince Charming sa entertainment circle. Napakarangal ng kanyang posisyon. Nagsimula siyang umasa sa araw kung kailan nahayag sa publiko ang kanilang relasyon ng mag-asawa. Matatakot ba ang mga taong ito? Komplikado ang ekspresyon ni Justin at may gusto siyang sabihin. Pero nang makita niyang nakababa na si Arya sa sasakyan, sumuko na lang siya. Huwag kang mag-alala. Hanggat ginagawa mo ng maayos ang trabaho ng iyong manager, wala akong anumang mga iskandalo na dapat mong alalahanin. Sa aking manliligaw, siya ay isang lalaki na tiyak na makakakuha ng buong marka. Alam ni Arya na, kapag nagtrabaho siya, kailangan niyang magtiwala sa kanya.
May mga bagay na hindi niya masyadong maingat na sasabihin, ngunit umaasa siyang malalaman ni Justin ang kailangan niya. Kailangan niya ng all-rounder manager. Tungkol naman sa kanyang pribadong buhay, ayaw niyang maabala. Dahil pinaalis ng Aoray si Maria, maraming bagay ang nangangailangan ng tulong niya para harapin. Nang makitang umalis si Justin, umiling si Luna, kailan mo balak sabihin sa kanya? Kung patuloy siyang magsalita ng ganito, pakiramdam ni Luna ay mapipigilan siya sa kamatayan balang araw. Kapag sapat na ang tiwala ko sa kanya, mahinahong sagot ni Arya. Pinapunta siya ni Luna sa villa at nakita niyang naghanda na si Allen ng isang romantic dinner para kay Arya para ipagdiwang ang kanyang pagpirma sa Aoray. Hindi niya maiwasang mainggit. Kung alam ng labas ng mundo na ang mataas at makapangyarihang direktor na si Jones ay labis na nagmamahal sa iyo, tiyak na maiinggit sila hanggang sa mamatay. Sa mundong ito, ang lahat ng kanyang kahinahunan ay ipapakita lamang kay Arya mag-isa. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Arya, hindi ka rin kumain. Sabay tayong magdiwang. Magsasalita pa sana si Luna nang makita niya ang makahulugang tingin ni Allen. Mabilis niyang binago ang mga salita sa dulo ng kanyang dila. May appointment din ako. I can't stay and be your light bulb. Magpahinga ng mabuti sa loob ng 2 araw. Magkita tayo sa set. Nang matapos magsalita si Luna ay binigyan niya ng lihim ng ngiti si Arya. Bagong kasal pa sila. Siyempre kailangan nilang i-enjoy ang sweet time nila. Pinaalis ni Arya si Luna at pinag-isipan ito nang tumalikod siya. Bakit pakiramdam ko ang ngiti ni Luna kanina ay napakadi? Si Luna ay isang matalinong tao. Umiti si Allen at humarap kay Arya. Mrs. Jones, maghapunan ka na. Ang maselan at maasikasong mga pagkain, kasama ang gwapong asawa na nakaupo sa harap ng ilaw ng kandila, kasama ang malambot na red wine. Baka sa mukha ni Arya ang medyo tipsy expression. Feeling ko talaga, sobrang saya ng buhay ko and it will become more and more blissful. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ito ay isang maliit na regalo. Inilabas ni Allen ang isang napakagandang maliit na kahon ng regalo. Sa loob ay isang platinum bracelet. Sa loob ay nakasulat ang mga salitang A&A na mga abbreviation ng kanilang mga pangalan. Hindi ka maaaring magsuot ng singsing sa publiko ngayon, ngunit gusto kong sabihin sa iyo sa ganitong paraan na anuman ang mangyari, mananatili ako sa iyong tabi. Hinubad niya ang kanyang relo. Ang parehong mga titik ay nakaukit sa loob. Napalingon si Arya at inabot ang kamay. Medyo nanginginig ang boses niya, tulungan mo akong ilagay ito. Ang higit na nagpakilo sa kanya ay hindi kung magkano ang ginastos ng lalaking ito para sa kanya, ngunit gusto niyang alagaan siya. Maaari niyang gamitin ang pera upang gamitin ang kanyang kapangyarihan, upang ayusin ang mga bagay sa trabaho, ngunit ang tunay na pag-ibig lamang ang makapagpapainit sa puso ni Arya. Binabati kita sa matagumpay na pagpirma ng kontrata. Salamat! Napasandal si Arya sa kanyang dibdib at nag-clink ng mga basong may red wine. Hindi niya kailangang patunayan ang kanyang kaligayahan sa sinuman. Basta't alam niyang buong puso nilang tinatrato ang isa't isa, sapat na. Pagsara ng pinto, pag-aari nila ang isa't isa. Tungkol naman sa hinala ni Justin, hindi ito isinapuso ni Arya. Kapag nagkita sila, malalaman niya na hindi kailangan ng misteryosong manliligaw ni Arya para suportahan siya. Matapos itaboy si Maria ni Melinda, wala na siyang mapupuntahan. Gusto niyang kontakin si Naomi, ngunit kahit anong pilit niya ay hindi siya makatawag. Nakalimutan niya ang isa sa pinakamahalagang bagay. Kahit anong mangyari, artista pa rin si Naomi sa ilalim ni Sonsan. Pinarusahan na ng Sonsan si Naomi at pinagbawalan siyang dumalo sa anumang mga kaganapan sa negosyo. Bilang karagdagan sa manager ni Naomi na iniimbestigahan ng Sonsan, ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami upang mahanap si Naomi. Maliban kung si Naomi ang nagkusa na makipag-ugnayan sa kanya. Nang gabing iyon, sa wakas ay natanggap ni Maria ang tawag sa telepono ni Naomi. Sabik niya itong binuhat na saan ka? Magkita tayo. Pero sobrang tahimik ng side ni Naomi. Nanggaling ang boses ni Naomi sa telepono. Nakikita mo, tanong ni Naomi. Na-kick out ka na sa Aoray. Hindi mo matutupad ang alinman sa aking mga kahilingan. Hindi na kailangan pang magkita pa tayo. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, galit na galit si Maria.
Hindi, basta makilala mo ako, ipinapangako kong matutulungan kitang hilahin si Arya sa tubig. Kinasusuklaman niya ang mga taong iyon sa sukdulan. Magkasama man silang mahulog sa impyerno, hindi niya kayang panoorin ang pagbuti ni Arya. Sige, hanapin mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang address. Makalipas ang 1 minuto, may lumabas na message sa phone ni Maria. Ang address ay sa Crown Bar. Wala pang 18 taong gulang si Naomi. Bakit siya pupunta sa ganoong klaseng lugar? Sa bilog na ito, hindi maiiwasan na hindi niya maiwasang kumain at makihalubilo. Sa ganitong pag-iisip, ginamit ni Maria ang kanyang oras upang magmadali. Nakakabingi ang musika. Pagpasok niya, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataan na umiiling at sumasayaw. Maliban sa amoy ng alak, amoy din ito ng usok. Naomi, nasaan ka? Muli siyang tinawag ni Maria. Ang sumagot ay isang lalaking may paos na boses, room 8. Binaba niya ang tawag pagkatapos sabihin iyon. Nadama ni Maria na may hindi tama, ngunit dahil dumating na siya, kailangan niyang pumunta at tingnan. Sa ngayon, si Naomi lang ang makakatulong sa kanya na malutas ang mahirap na sitwasyon sa kanyang harapan. Pagpasok niya, pinalibutan siya ng ilang lalaki. Ang lalaking nasa gitna ay ang kasagot lang ng telepono. May crew cut siya at may tatoo ang kaliwang braso niya. Sa tabi niya, lasing na lasing si Naomi kaya wala siyang malay. Ang babaeng ito ay humiram ng 1 milyon sa akin. Dalhin mo siya at ibalik ang pera sa loob ng 3 araw. Bumuga ng smoke ring ang lalaki at sinabing. Lumapit si Maria para itulak si Naomi, ngunit hindi siya nag-react. Umiti ang ilang huligan sa tabi niya at sinabing, naninigarilyo siya ng husto at matagal na siyang nahimatay. Kung hindi dahil ayaw sa kanya ni boss, mabuti na lang nahayaan na natin siyang maglaro. Ang babaeng ito ay mas makapangyarihan kaysa sa big star na si Arya Satsi. Ang mga maruruming salita na ito ay nagpabuntong hininga kay Maria. Bagamat siya ay utilitarian, nakikita si Naomi sa murang edad na nakikihalubilo sa mga taong ito, medyo hindi siya komportable. Pero nang gisingin na lang niya si Naomi sa amin, natawa ang huli, yo, hinanap mo talaga ako. Walang silbi. Ako na di. Ibinaling niya ang ulo sa kabilang side at itinuro ang lalaking may crew cut. Kasama ko na siya. Nang makitang wala na siyang malay, wala nang magawa si Maria. Sumama ka sa akin, itigil mo na ang panggugulo. Saan ka pupunta? Nasira ang buhay ko sa babaeng iyon. Hindi alam ni Naomi kung saan siya nakakuha ng lakas para itulak si Maria at tumakbo palabas. Narinig lang niya ang hiyawan ng maraming tao sa labas. Sa ilalim ng madilim na liwanag, si Naomi ay nagsuot ng cap at sumayaw sa entablado na gusot ang kanyang buhok. Halatang nakainom siya ng droga. Nang habulin siya ni Maria, wala nang makita si Naomi. Sa dami ng tao, wala kahit saan si Naomi. May mga taong nag-uusap sa gitna ng karamihan. Ngayon lang ba si Arya? Sa tingin ko, kamukhang-kamukha ang gilid ng mukha na iyon. Biglang may naalala si Maria. Isinuot niya ang kanyang salaming pang-araw at sinabi sa mga taong iyon. Ako ang manager ni Arya. Lumabas lang siya para magpahinga. Sana huwag mong ibunyag ito sa media. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagmamadali siyang umalis. Walang pader sa mundong ito na hindi pumapayag na tumagas ang hangin. Naniniwala siya na malapit nang ilabas ang balita. Nakaupo si Maria sa kotse, gulat na gulat pa rin. Nakasombrero si Naomi at dim ang ilaw. Bilang karagdagan, siya ay halos kapareho kay Arya. Malamang na siya ay mapagkamala ng iba. Nagkataon lang na maaari itong lumikha ng ilang problema para kay Arya at matulungan siya. Kung paano si Naomi, wala siyang pakialam. Napaisip si Maria at dinyal ang number ni Director Clark. Mayroon akong pinakabagong balita dito. Tungkol ito kay Arya. Gusto kitang makausap ng harapan. Kumalat na ang balita na pinaalis ng Aoray si Maria. Noong una ay gustong umiwas ni Direk Clark, ngunit nang mabalitaan niyang may kaugnayan ito kay Arya, pumayag pa rin siyang makipagkita dito. Nang pumunta pa lang si Maria sa bahay ni Director Clark, may mga pinakabagong mainit na balita sa internet. Si Arya ay nasa isang bar gabi-gabi, pinaghihinalaang nakadroga. Marami ring mga larawang in-upload ng mga dumadaan. Bagamat hindi malinaw ang mga ito, sa mayamang nilalaman, madaling gabayan ang mga mambabasa.
Tuwang-tuwang naglakad si Maria sa harap ni Director Clark. Kita mo, problemado na naman si Arya. She is such a tarnished female star. Gusto mo pa ba siyang gamitin? Napabuntong hininga si Director Clark at kinuha ang telepono para tingnan. Bakit kailangan mo lagi kalabanin si Arya? Bagamat 2 beses ko palang nakita si Arya, makumpirma kung hindi siya ang nasa larawang ito. Hayaan akong bigyan ka ng isang salita ng payo. Huwag mo nang kontrahin si Arya. Wala itong maidudulot na mabuti sa iyo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi inaasahan ni Maria na sasabihin ni Direk Clark ang mga ganoong salita. Malaki ang background ni Arya. Ang kabilang partido ay isang taong hindi mo maisip. Kung gusto mo pa ring manatili sa entertainment circle, mas mabuting talikuran mo ang ideya ng paghihiganti kay Arya. Kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo. Kung may background ba siya, kalad ka rin kaya siya ni Brilliant sa loob ng 3 taon. Yun ang problema niya. Pinapayuhan lang kita na huwag masyadong lumayo. Ikinaway ni Director Clark ang kanyang kamay at malamig na sinabi na kick out ka na sa Aoray. Isipin ang iyong hinaharap na landas. Kung patuloy kang ganito, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Alam ni Maria na hindi gustong makita ng mga tao sa entertainment circle ang magandang side ng iba. Dehado siya ngayon. Siyempre, hindi maganda ang pakikitungo ni Direk Clark sa kanya, ngunit may ilang salita na nasaktan sa kanyang puso. Alam ko ang sitwasyon ng pamilya mo. Dapat kang huminahon at mag-isip tungkol sa kung paano makakuha ng matatag na panghahawakan. Huwag mo nang pahirapan si Arya. Hindi mo na kailangang sabihin. Galit na galit si Maria at agad na tumayo. Nakikita kong natatakot ka kay Arya. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod niya. Hindi ako naniniwala na siya ay may ganoong swerte sa bawat oras. Tahimik lang siyang tinignan ni Director Clark. Malapit na ang sagot. Ang ganitong uri ng balita ay hindi makakaapekto sa Arya. Anong klaseng biro ito? Siya ang taong gustong protektahan ni Dahua. Malungkot ang mukha ni Maria nang umalis siya sa bahay ni Director Clark. Hindi niya talaga maisip kung sino talaga ang nasa likod ni Arya. Kung totoo ang sinabi ni Director Clark, ano ang gagawin niya?